Lahat na siguro ng hirap na pagdaanan ni Kuya Gatcho. Sa murang edad, natuto na agad magtrabaho. So, simula nung namatay yung nanay ko, doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay namin. Minsan naranasan namin di kumain. Tatay ko, dinamdam niya ng gusto. Yung pagkawala ng nanay ko, lagi siyang lasing, ganito ganyan. Ang ulam namin asin, minsan toyo. Yun lang, masaya na kami no. 2005, grabe ang bagyong dumaan sa amin yan. Talagang halos lahat ng mga bahay, giba lahat. Bahay namin was out. Doon na naman nagsimula na talagang kalbaryo ng buhay namin. As in talagang walang-wala talaga. Saan po kayo tumutuloy? Naggawa tatay ko ng maliit na parang kulungan ng aso. Doon na lang kami nahiga. Nagawa ang tatay ko ng balsa. Halos doon na kami nakatira. Dumaan yung dilubyo, napakainit. Ang init ganito, as in ang init. Biglang dumating ang baha. Halos kasintaas ng bahay. Bali, dalawa lang kaming kapatid ko ang nandun at yung tatay ko ay umalis. Yung utol ko muntik na malunod, hindi ko makakalimutan yun. Ano po nangyari? Namatay kasi si Mrs. Nagkasakit ng breast cancer. Napakahirap ng buhay ni Kuya Gatcho pinagdadaanan. Tapos yung iba, ibabas lang tayo. Pag kayo pong nalagay sa ganitong sitwasyon, napakahirap. Di nyo alam kung paano gagawin. Ako minsan natutulala ako, di ko na alam ang gagawin ko minsan. Grabe talaga magpaiyak kaya si Kuya Noli. Naiyak na nga ako. What's up guys? Welcome back to Kapakpak Talk. So for today's vlog, our guest for today, Kuya Gatcho Official! Hello! Shout out sa mga kapakpak. Yes! Nautal tuloy ako First time niya din First time niya may interview and kinakabahan daw siya. Dumadagong dong. Bakit ka kinakabahan, Kuya Gatcho? Hindi naman. Ready na sa Are you ready? Ready na. So ayan, sa mga hindi po nakakakilala, si Kuya Gatcho ay isa sa member ng Team Pahuway. So Kuya Gatcho, sa mga hindi nakakilala sa'yo, pwede ka po bang magpakilala? So ayan mga kapakpak, ako nga pala si Kuya Gatcho sa Team Pahuway at bayaw ni Kuya Noli Vlog. Ayan, magbaya po kami ni Kuya Noli Vlog, So anong tunay mong pangalan, Kuya Gatcho? Romel Balmio Gatcho. Yung Gatcho, apelido mo? Apelido ko yung Gatcho. Kaya pala Kuya Gatcho, apelido niya yung Gatcho. Nasanay kasi akong tawagin na Gatcho sa dati kong trabaho. Puro tawag sa akin Boss Gatcho. Wow, Boss Gatcho. So Kuya Gatcho, tanong ko lang, di ba sabi mo bayaw mo si Kuya Noli? Ano yun? Yung paano kayo? Hindi ko alam yung bayaw-bayaw yung asawa niya or asawa yung mo. Yung kapatid niyang bunso na asawa ko. Yung kapatid na bunso ni Kuya Noli, asawa mo. So taga saan po ba kayo? Saan kayo pinanganak? Sa Labo, Camarines Norte. So dito din talaga. Akala ko sa akala ko katulad nila Kuya Karot sa Burias, dito ka din. Dito rin. Kasi sabi ng mga kasama ko, kamukha ka doon na Kuya Jan Igor. Lalong-lalo na yung bunso nila si Jan Jan. Kaya akala nila taga Burias. Bakit kaya kahit saan ako pumunta, lagi daw ako may kamukha? Ang pangit ko naman. Hindi So ayan, si Kuya Gatcho ng Team Pahuway ay dito pinanganak sa Camarines Norte. Tama po? Right. Alright. So Kuya Gatcho, tanong ko lang, kailan ka nagsimula mag-vlog or bakit ka nagsimula mag-vlog? Sinong naging inspirasyon mo? Ay, siyempre, si Bayaw Noli. Kailan po kayo nag-start? Dati na ako may channel na nanonood din ako ng mga nag-a-upload. So, hindi ko naman, wala naman sa isip ko yan na mag-vlog. Hindi ako nag-a-upload. Para magamit ko lang siya, yung nagawa ako dating channel. 2016 pa. Nagawa ako ng channel para makapanood lang, makapasok sa mga Yung nag-vlog na si Bayaw, na susubaybayan namin yung unang sahod ni Bayaw sa charity niya agad yan. At ako mismo ang gumawa nung 5K as in sahod ni Bayaw Noli. Buong sahod niya is ibinigay niya. Talagang pinroduce namin yun na charity makagawa ng hagdan at ako ang mismo nagawa. So sino ba si Kuya Gatcho? Ano yung klase ng buhay ni Kuya Gatcho? Yung mga dati mong trabaho or yung buhay mo before nang hindi ka pa nagba-vlog? Masalimuot. Bakit masalimuot? Ganito yan.
dahil lahat na siguro ng hirap na pagdaanan ni Kuya Gatcho, no? Sa murang edad, natuto na agad magtrabaho dahil hindi tayo pinalad na lumaki na may magulang. So 7 years old pa lang ako ay nawalan ako ng nanay. Nag-umpisang magkasakit ay 5 years old ako. Ayan. So 2 taon na ospital, bawalik-balik sa ospital nanay ko hanggang sa naubos ari-arian ng tatay ko, mga napundar nila mag-asawa, kapapagamot. So simula nung namatay nanay ko, doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng buhay namin. So ayan, minsan naranasan namin hindi kumain. Kasi tatay ko, bali yung diramdam niya ng gusto, yung pagkawala ng nanay ko, lagi siyang lasing, ganito ganyan. So kaya minsan sa murang edad natuto kami na magbanat ng buto, mag-mature sa sariling pamamaraan para lang makakain. 7 years old ako, natuto na ako magsaing. Makapagsaing lang kami, okay na, masaya na kami. Ang ulam namin asin, minsan toyo. Yun lang, masaya na kami noon, yung mga araw na yun. So naranasan ko rin magutom, natumba na lang ako sa bukid. Yan. Kasi sa hirap ng buhay. Ano pong ginagawa niyo na sa bukid? Ito, nagtatanim ng palay, tapos nagkukupras. Yan ang hanap buhay namin sa Camarines Norte. Yan. At hindi ko makakalimutan yung nung grade 5 ako. 2005. Grabe ang bagyong dumaan sa amin yan. Talagang halos lahat ng mga bahay, giba lahat. Bahay namin was out. Doon na naman nagsimula na talagang kalbaryo ng buhay namin. As in talagang walang-wala talaga. Paano po yun nung wala kayong bahay? Saan po kayo tumutuloy? Naggawa tatay ko ng maliit na parang kulungan ng aso. Doon na lang kami nahiga. Tagal kami nakatira sa ganun. Tapos yun, basta tagal lang kami nakatira sa ganun na parang nasa kulong kami ng aso. Kaya grabe ang paghihirap na dinaanan ni Kuya Gatcho, no? Tapos nung yung nagkatrabaho yung kapatid ko, yung panganay kong lalaki, doon nag-umpisa na na nagpadala siya. Ako ang pinagkatiwalaan ng pera. Doon nag-umpisa yung bahay namin na naging bato bahagya. Yun, bali sa murang edad ko noon, ako mismo nag-asentada noon. Yung bahay na yun, siguro edad ko pa lang 15 siguro. 15, 12, basta ganyan, maliit pa ako. Pero pinagtiyagaan ko yun para makabuo kami ng bahay. So sa bali pinalas yung utol ko, dapat natapos yung bahay namin. Yung kasunod na papadala niya, na-hold up siya, 35K. Malaki pang value nung pinang araw. So di natuloy yung bahay namin. So naipagpatuloy ko yun nung nagpahinante ako sa truck. So nagpahinante ako 16 years old. Ayan. Diyan na nag-umpisa yung buhay ko na talagang pinaghahampasan ko yung sarili ko nung magpasok ako ng pahinante sa truck. Dahil puro mabigat na yan. Oo. Mahirap yung trabaho ng pahinante, di ba? Ang pangarga namin, kukulamber. Ano po kinakarga? Kukulamber yung kinakarga nyo? Mabibigat yan. Oo. Bali, yan, inaabot ako ng nasa 5 years. Puro ganun ang trabaho, nagkakarga ako. Pagdating sa didelibera namin, nagbababa pa ako. So, doon na nahubog ng gusto ang aking katawan. Pero nag-umpisa ako doon, grabe, payatot ako para di ako makabali ng kamuti. Pero nung tumagal, siguro wala pang 5 buwan, biglang gumandang katawan ko dahil exercise. Sa mga daming nagulat, bigla akong lumaki. Kasi salat kami sa pagkain dati nung nagpahinante na ako. So naging sagana sa pagkain nung time na yun kasi kasama namin mismo yung may-ari. Puro restaurant kinakainan namin. So ang daming nagulat, bigla akong lumaki noon. Ayan. Parang doon ka palang nakakain talaga ng mga... Doon ako nakabawi ng nakaranas kumain ng
Masarap, manok. Samantalang dati, ano lang, asin, tuyo, gulay, gabi, yung talbos ng gabi na ano, lalaga lang, tapos kalamansi, asin. Halos puro gano'n. Grabe. Yan naging buhay ni Kuya Gatcho. Kaya grabe ang pinagdaanan ko po, no. So, nasa na po yung tatay niyo po ngayon? So namatay siya noong 2015. Yung tatay ko dahil sa sobrang kaiinom. Lumubo yung tiyan. Ilan po ba kayo magkakapatid? 6. Ani. So, tama po ba? 5 years old ka pa lang. Ay, 7 years old ka pa lang nawala na yung nanay mo. Nawala ng nanay na. Tapos, tapos yung tatay mo, parang hindi niyo po maasahan nung time na yun kasi puro inom. Inom na yun basta magkapira. Tapos, talagang kayo talaga yung bumuhay sa sarili niyo sa murang Kanya-kanya edad. kami. Lahat kami magkapatid. Kanya-kanya kami diskarte para mabuhay kami. Yung 7 years old, wala pa yung kaalam-alam eh. Naglalaro pa lang dyan sa ano. Dapat naglalaro pa lang yun. Pero sila yung humanap ng paraan para sila may buhay, para sila may makain. Tapos may mga time na hindi kayo nakakakain. Kaya maaga akong nahubog pagdating sa trabaho. Isa pa, may di pa ako makalimutan na pangyayari. Grade 5 ako dito. Dahil nga yung bahay namin nag-iba ng Rosing, grade 5 yan eh. Grade 5 din ako. Mina ng ginto sa ilog. So, nagawa ang tatay ko ng balsa. Halos doon na kami nakatira. Dumaan yung dilubyo, napakainit. Ang init ganito, as in, ang init. Biglang dumating ang baha. Halos kasintas ng bahay. Bali, 2 lang kaming kapatid ko ang nandun at yung tatay ko ay umalis. Yung sinundang ko. Yung utol ko muntik na malunod, di ko makakalimutan yun. Pagdating nung malaking baha na tumaob yung balsa namin, yung utol ko nandun sa taas ng balsa. Kinukuha nga yung mga gamit kasi babaha. Kaya alam namin pa kasi pag tataas ang tubig, ang dami ng basura. Kaya nagmamadali kami. So minuto lang talaga. Andyan na yung baha. So hindi kami bago dumating, ako sa gilid. Yung utol ko naiwan dun sa yung bitbit ko nga, binitawan ko na. Kasi madadala ko nung Agos. Yung utol ko, yung natumba, nawala. Tapos ang layo, biglang lumitaw siya. Kaganyan-ganyan, yung napuluputan ng kumot, yung paa. Buti may kaibigan yung tatay ko, magaling lumangoy. Denive. Walang alinlangan. Niligtas yung utol ko. Yung sa wakas, yung nagkaroon ng pangalawang buhay utol ko. Grabe din pala. Grabe, hindi ko makalimutan yan. Doon kayo halos tumira sa balsa. Nasa, kami noon, mga kulang-kulang 1 taon. Ang paa namin yung sugat-sugat na, yung ganyan. Kasi? Babad sa tubig, lagi. Oo, laging babad sa tubig. Tsaka ayun, mahirap sa ilog, no? Bigla na lang, Bigla nang lumalaki kahit may init. Pag umulan kasi sa malayong lugar, sa taas, bigla-bigla na lang nabaha. Hindi ko makakalimutan sa tanang buhay. So parang naging, mo ba yun? Trauma yun? Kaya minsan takot ako sa tubig. Grabe yan. So, pero ngayon, kamusta na yung buhay ni Kuya Gatcho? Mahirap pa rin kasi bilang isang pamilyadong tao na mawala ng partner sa buhay. Bakit po? Ano po nangyari? Namatay kasi si Mrs. Nagkasakit ng breast cancer. At kailan po ito? 2023. Oh, bago lang. 1 taon pa lang may. Tapos ilan po ang anak nyo? 2. So, maliliit pa anak namin. Panganay ko 12 pa lang. So, napakasakit. So, gaano po katagal nagkasakit niyo yung misis niyo bago po siya mawala? Matagal na niyang nararamdaman yun. Bali, ang kwento nga niyan, nag-umpisa ako mag-vlog. Sama kami ni Kuanuli Vlog sa Albay. Wala pa akong sahod noon kasi nag-umpisa pala ako sa pag-vlog. Bigalo ako ng allowance ni Kuanuli Vlog para ipadala dun sa mag-iina ko. Pero yung time na yun, may sakit na si Mrs. May bukol na dito. Nung babalik muli kami, nakasali si Kuanuli Vlog sa challenge. Napilitan akong di sumama dahil nga sa kalagayan ni Mrs. Problema namin ang pinansyal. So gumawa ako ng paraan, naghanap ako ng mga extra trabaho. So nagmaniho ako ng truck. Namasukan muna ako. So siguro mga 2 buwan inabot. Ang nakasama ni Kuanuli Vlog ay si Vince sa pagbalik ng Albay. Kasi
katulog din pag-edit. Yan. Yun ang nangyari niyan, kaya di ako nakasama. Kung sumama ako, hindi makakasama si Vince. So, siyempre, priority natin ng ang pamilya. So, kamusta naman po yung time na, ayun, na may sakit po yung misis niyo nun, tapos kulang kayo sa pinansyal? Parang, hindi niyo po ba siya napagamot ng maayos? Wala talaga, no Diyos, wala kami paggugunan. Kaya, so, ano pong feeling niyo nung nakikita niyo yung misis niyo na nahihirapan niyo, iniinda yung sakit niya, pero wala po kayong magawa? napakasakit. Para kang sinasakluban ng na para kang di makahinga. Pakiramdam na. Lalo nung time na nasa ospital kami, dito sa Naga. Kulang-kulang 3 buwan. Halos mag-isa lang ako, wala akong kapalitan. Sabi ko sa kanila, baka mauna pa ako mamatay. Kasi grabe talaga. Pag mag-isa ka lang magbabantay sa pasyente. Paano po yung mga anak niyo po nun? Andito sa biyanan ko, sila ang bantay. So, hindi na naman pwede iwan. Bawal naman ng bata sa Kaya mag-isa lang talaga ako nagbabantay sa ospital. Maraming salamat sa sa mga nagsuporta kay Mrs. Hindi matawaran po yan na utang na loob sa inyo. Dahil talagang walang-wala ako yung time na yan. Kahit pa paano ay lumaban. O hindi na lang tayo kaya ng katawan. Nakapagpaalam naman po sa inyo. Yun ang masakit kasi natubuhan. Hindi na nakapagpaalam. Bali nung nawalan siyang hininga. Tapos, lumalaban pa rin siya. Sabi ko, tama na, huwag ka na lumaban. Pahinga ka na kasi hindi na rin kakayanin ng katawan kahit lumaban pa siya lumaban. Kasi iniisip niya kasi yung bunso namin maliit pa. Ano pa lang, 6 na taon pa lang nung mawala siya maliit pa. Kaya iniisip niya lagi. Masakit man, pero kailangan tanggapin, lumaban natin. Laban tayo sa patuloy sa buhay. Para sa bata. Parang ikaw na po yung naging nanay at tatay ngayon ng mga anak. Napakahirap ng buhay ni Kagatsot pinagdadaanan. Tapos yung iba, ibabas lang tayo. Akala nila. Pag kayo pong nalagay sa ganitong sitwasyon, napakahirap. Di nyo alam kung paano gagawin nyo. Ako minsan natutulala ako, di ko na alam ang gagawin ko minsan. Buti nandyan sila, nagpapalakas ng loob sa akin, mga kapatid ng asawa ko. Ayan. Kahit pa paano, nasusuportan ako ni Kuya Noli Vlog. Yes. At least, minsan nagbabago yung pananaw ko. So, minsan naisip ko na umalis na sa team. Kung ano nang pumapasok sa isip ko. Lalo na, minsan may mga kasama tayo ng mga pasaway. Nababarinok talaga yung utak ko. Buti na lang, nandyan talaga yung mga kapatid ni Mrs. na lagi nagpapaalala sa akin. So, na-refresh muli yung aking utak. Namimiss niyo po ba yung asawa niyo? Siyempre, grabe kasi matindi ang pinagsamahan namin. Bago kami nagsama, matindi ang pinagdaanan namin sa buhay. Kaya, grabe, nakakamiss. Pero wala tayong magawa kasi siguro hanggang doon lang binigay ng ating Panginoon. Kaya lahat naman tayo pupunta dyan. May mga time talaga na kung pag-oras na natin, oras natin talaga. Pero nakaka-move on ka na ba, Kuya Betcho, sa nangyari sa misis mo? Kahit pa paano ngayon ay nakaka-adjust na ako. Mahirap pag dumarating yung time na kapos sa pinansyal talaga. Tapos di mo alam kung saan ka kukuha. Katulad nga nakaraan na hindi ako nakasahod, nagkaroon ng problema. So para akong pinukpok sa ulo, di ko na alam kung saan nakukuha. Wala lang malapitan dito sa probinsya. Kung nandun sa parte ng lugar ko, maraming kapatid, may malapitan. So sayang isang buwan ko na hanggang ngayon wala pa, di pa dumarating. Bakit po? Ano pa nangyari? Na yung nag-update si tax na nakalikot ko, nagkaroon ng problema. Napasok sa Chiki. Mahirap pa naman yung hanggang ngayon wala pa. Hindi pa dumadating yung check-in. Ako, mahirap. Yun lang. So ito, may pinasa sa akin si Kuya Noli. First time, sabay namin siyang mapapakinggan. So, parang nagpagawa ng kanta si Kuya Noli para kay Kuya Gacho. Ngayon ko lang dito maririnig. So, pakinggan natin.
helper, hanap buhay ay truck driver, factory worker, vulcanizer, pinasok maging pagta-tricycle. Naging driver din po pala kayo. Lahat na ng trabaho napasok ko. Pero noong nakilala si Ben, buhay ay nagkaroon ng silbi. Sabay humihigop ng kape, bumuo ng happy family. Biniyayaan ng dalawang anak, siya na laging yakapin. Nananilagi ang hanap, biyayang sa Panginoon nagpapasalamat. Oh, gatsa, kahit sugat ang pinipilit maging buo, pilit tinatago para sa mga batang naniniwalang ikaw ay hero. Oh, gatsa, kahit pagod na tuloy sa pagtatrabaho, dahil sa puso mong totoo ang bawat hapdi ginagawang ipi para sa mga anak mo. Ngunit tadhanang mapagpiro, iyong di umayaw na at sumuko. Iniwan kayo mga anak mo, pusong sobrang nasaktan at durugo. Hanap siya ng mga bata, sa gabi siya ang kinagapa. Tumutulo na kanilang luha, kailangan mong ipakita na ika'y malakas. Iyakin din nila mahalata, ngunit sa pagpigil, luha mo'y lalo nang gigil. Pumatak malalaking butil. Sa bawat gabi ng katahimikan, ang yakap ng anak ang tanging sandigan. Wala na iyong babe, pero may dahilan, dahil sila ang buhay mo at pahalagahan. Oh, gacho, tatay na totoong may puso, kahit luhay sa tago bumubukso, hindi pa rin ang regalo. Oh, gacho, sa gitna ng ulan at unos, pag-ibig ay di maubos, dahil para sa kanila, ikaw ang mahalaga. Good night, Jem. Good night, Ben. Alright, grabe talaga magpaiyak kaya si Kuya Noli. Anong masasabi mo doon sa ginawang kanta ni Kuya Noli? Nakaka-touch. Di mo talaga matitis, hindi ka lumuha. Grabe ako, pinipigilan ako lang pero gusto ko nang umiyak. Nakakaiyak. Ako ayaw kong lumuha kanina. Sa kanta, grabe na luha talaga. Parang nag-flashback ba lahat? Parang ano to more on kasama mo yung asawa mo, no? Anong pangalan ng misis mo? Daisy. Si Daisy. Para bang nag-flashback lahat? Anong mga naisip mo nung napakinggan mo yung kanta? Paano ang bukas? Paano ang bukas? Paano ko malalaki yung mga anak ko? Ayan, lagi ko iniisip na lalo na paano ko tumating ang time na wala man lang na mapag-iwanan. Di ako makapagtrabaho. So, paano na kami? Yun lagi ang ko sa sarili ko. So, sa ngayon, nakakaraos pa kasi may naiwanan pa ako. Andyan pa si la mama. At yung hipag ko. So, nakasikaso pa rin. So, sa ngayon, sinasamantala ko
habang may nagbabantay pa. Tudo kayod para ano. Kasi darating at darating naman ang time na hindi naman habang buhay ay nandyan sila na magbabantay sa kanila. Yan laging nasa isip ko. So, masasabi mo ba na may nagbago yan? Gusto niya ulit mag-play Kuya Gatcho, gusto ko ulit tayakin. So, masasabi mo ba na may nagbago na yung buhay mo simula nung naging vlogger ka? Malaki. Malaki ang pinagbago ng buhay ko simula nung naging vlogger ako. So, hindi na ako yung dating time na ano, na naghahagilap lagi ng pang-araw-araw. Ngayon, kahit pa paano, may nasasahod na tayo. So, buwan-buwan, monthly. So, maliit man, so pinagkakasya natin na mabudget sa pang isang buwan. Kasi kung hindi natin mabudgetin, kapos tayo sa bago dumating uli ang panibagong sahod. Para ma-meet natin yung ano, na makuha yung budget natin sa pang isang buwan, kailangan natin sipag. Yan, kahit pagod tayo, pagod na pagod sa trabaho, talagang makita nyo naman, talagang tuloy-tuloy si Kuya Gatcho sa paggawa ng pabahay. Kahit ako na naiiwan mag-isa sa pagpagawa ng pabahay, ay nandun pa rin si Kuya Gatcho. So, ano po yung pagsikap natin para sa dalawang bata. Doon ba sa paggagawa nyo ng pabahay ni Kuya Noli, may bayad po ba kayo doon? Wala po kaming bayad dyan. Sa paggawa, libre yan. Tapos, ang ano lang namin, asahan talaga yung ads. Ads ng YouTube, dyan lang talaga kami umaasa. Pero yung mga pansarili namin, gasolina, ano, sarili po namin yan. Kaya kailangan namin ano, magsipag para madagdagan revenue, para may pambudget kami pang gasolina. Ayan. Kasi malaking bagay po yan yung gas. Lalo na pag na-destino sa ano. Sa malayo katulad na karaan, kay mura ako na-destino. So napakalaki ng gastos po dyan, yung balik-balik araw-araw. So 2 oras kang biyahe. Gastos, pagod. Yung kapital natin dyan. Pero salamat at nandyan naman yung mga supporter at mga sponsor na patuloy na nagsusumikap din na makasuporta sa team. Dahil natutuwa sila, marami natutulungan ng team. So sana manatili kayong nandyan na nakasuporta po, no, para lalo pang maraming matulungan ang team. Siyempre sa panguna ni Kuya Noli Vlog, no? So darating naman ang araw, so hindi naman, siyempre ang mga team pagka nagkaroon ng kanya-kanya mga sarili ng mga sponsor yan at lumago, so maghiwa-hiwalay naman yan. Doon na mapapunta po yan, hindi naman habang buhay magkakasama. Yes. So sana lumago ang bawat isa sa Team Pahuay. Dahil sa mga ginagawa nila para tumulong sa iba. Imagine nyo, gumagawa kayo ng bahay ng libre. Yung pinaka maaasahan mo lang talaga yung vlog na gagawin mo dun habang naggagawa kayo. Eh paano kung walang views, eh di walang bayad yung paggagawa? Wala, minsan pumapasok lang $2. Diba? Ilan yung $2? 100? 100 sa isang araw ang bayad mo sa pag-construct ng bahay sa isang araw. So, hindi din biro yung ginagawa nila para lang makatulong talaga. So, sana, hoping na sana yung mga nag-i-sponsor din, if okay lang naman sa kanila, magbigay din po ng para sa ano, sa yung paggagawa nila, yung panggastos nila, yung pinakabayad ba sa labor. Pero, may nagbibigay naman po ng mga ganun. May nagbibigay naman paminsan-minsan ng mga pang budget, pang gasolina. Kaya maraming salamat po doon sa, halimbawa, may gustong pabigyan ng sponsor, may sobra bahagya. So, sasabihin niya, bahala ka na dyan pang gasolina. So, doon pa lang na maraming salamat po, no. So, maliit man yan, napakalaking bagay po pagdating sa amin yan. So, sabihin na natin na baka tipid kami ng 3 araw na pang gasolina. So, malaking bagay po yun sa amin. Yung mga binibigay po ng sponsor. So, tanong ko lang, Kuya Gatcho, gaano katagal ka na nagba-vlog? So, ano na, 4 na. 4 years na. Tapos ano po yun, buwan-buwan ka ba sumasahod? Pera lang nitong nagka-problema sa checking. Buwan-buwan ka ba sumasahod or may time din na as in wala? Buwan-buwan naman. Mabuti naman at buwan-buwan. Di naman nasisiro. Nung nagka-problema lang talaga na di ako nakasahod sa buwan.
once na hindi kasi makasahod ng isang buwan, patay na. Yun. Yes. Kasi buti kung malaki yung ano natin. Buti kung may naitago. Saka bago lang naman tayo mag-YouTube, hindi pa tayo nakakapag-ipon, makakapagtabi. So sa panahon ngayon, hindi tayo makapagtabi kasi yung ginikita natin na halos sakto lang, minsan kapos pa sa isang buwan na gastusin. Kaya di tayo makapagtabi. Kaya baka isipin ng iba, sumasahod naman ba't hindi nakakapag-ipon? Wala talaga pong may ipon dahil napakalit lang po ng ano na pumapasok. Yes. So tanong ko lang Kuya Gatcho, magkano na ba yung pinakamalaki mong sinahod sa YouTube? Pinakamalaki yung sinahod nung kasali ko sa challenge no Mary Word. So di ko makakalimutan yan. Siyempre maraming salamat sa lahat na nagsuporta. Ayan, bali sinahod ko po noon 210k. Bali ano po agad yan, bali inisip ko dapat tutubusin ko yung bahay ko sa Bulacan. So inisip ko magpagawa na lang muna dito sa likod bahay ni Kuya Noli Vlog na maliit na at least nakasiperate ako sa kanila. Para masanay din yung anak ko na nakasiperate. Kaya inisip ko dahil nandito naman yung mga trabaho namin pabahay na makabukod. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. Lagi sinasabi yan, mahirap yung nakikituloy. Dapat talaga may privacy. Kaya sinikap ko pong ipatayo. Doon lahat po napunta yung kinita ko nung Mary Word. 210,000. 210,000. Grabe. Sa naririnig ko, totoo ba na ikaw yung pinakamalaki sinahod mo? Ikaw ba yung nag-number 1 sa challenge? Ako yung nag-number 1. Ang laki ng agwat nila. Sino mga kasabayan mo? Hindi ko kasi yun, napanood eh. Sinong number 2 sa tingin mo? No? Kung naalala mo pa? Hindi ko na maalala eh. Hindi mo na maalala. Sige, sa pinagdadaanan natin sa buhay talaga. So talagang hindi mo na maalala eh. Malaki ang naitulong talaga nung sinahod mo yun. Malaki yung kasi naitayo ko ng bahay katapos sa kabili-bili ng mga ibang pangangailangan. Katulad nung isang camera ko nakabili ako. So sa tingin mo Kuya Gatcho, kung hindi ka nagbablog ngayon, kung hindi ka sumasahod sa YouTube, ano siguro ang trabaho mo ngayon or nasan ka ngayon? Nasa construction din. Kaso hindi ko mararanasan na makapagpatayo ng bahay at makabili ng gusto ko kung hindi ako nag-vlog. Dati nung namasukan akong driver, bali naka-street ako ng biyahe 36 hours, nanginig yung katawan ko. Sabi ko, balik ako sa pag-vlog. Mas kahit maliit ang kita, mas ano naman, hindi naman bugbog sa trabaho. Parang katulad din pala ni Kuya Noli, dati nagta-tricycle driver din siya. So ayan, tama na, hindi na natin pahabain. And ayan, baka may gusto ka sabihin Kuya Gatcho sa mga sumusuporta sa Team Pahuway, sa mga sponsors na sobrang solid. Ano palang feeling Kuya Gatcho na kasali ka sa Team Pahuway, na kapag sinabi ni Kuya Jeff Team Pahuway, oy ang lakas niyan, solid yung suportan ng mga yan. Anong feeling? Nakaka-proud. Number 1 pinagmamalaki ko talaga ang Team Pahuway kasi solid talaga. Grabe, nakaka-touch ang mga sumusuporta sa Team Pahuway, grabe. Umuulan ng blessing pag kami na vlog na na scout na ganyan, mga gustong matulungan. Grabe, umuulan ng blessing. Solid. Grabe yung mga sponsor na mapagmahal. Siyempre, hindi mangyayari kundi kay Kuya Noli Vlog. Yes. Yan. Grabe yung suporta nyo. Solid na solid yung supporters nyo. No? Talagang hindi katulad sa iba na tumulong lang ng isa, okay na yun. Sa inyo talagang tuloy-tuloy yung suporta sa inyo. Grabe. So, ayan, message na lang po sa mga sumusuporta sa inyo, sa mga sponsors. So, ayan, sa mga sponsor po na solid na sumusuporta kay Kuya Noli Vlog. Ayan, lahat naman yan nakasuporta kay Kuya Noli Vlog dahil sa pabahay po. So, sana manatili po kayo nandyan na naka-stay, na bamasid, na kung sino yung nararapat tulungan. Yun ang suggest ko lang po, pag-aralan nyo po muna mabuti na yung pagbibigyan nyo at tulungan nyo, kasi yung pira naman po ninyo ay pinagpaguran nyo rin yan. Pinagpawisan ang kapital nyo po yung pagod, hirap at pangungulila sa mga pamilya na iniwan dito sa sa Pilipinas. Kaya ang suggest ko lang po, bago kayo magbitaw ng pera, pag-aralan nyo po ng mabuti kung nararapat bang tulungan yung tao. Ayan. Yan, Para di po masayang. last is message kay Kuya Noli.
So ayan, Bayaw, maraming salamat sa lahat ng suporta mo. Nandiyan ka lagi kahit minsan napapansin mo na nag-iiba ang takbo ng isip ko. So nandiyan ka lagi na kasuporta. So salamat Bayaw, naiintindihan mo minsan. So, ayan guys, sana may natutunan or mas nakilala nyo si Kuya Gatcho sa interview na to. Maraming salamat po sa suporta ng Team Pahawaii and maraming salamat Kuya Gatcho sa pagpayag na ma-interview siya. Sabi ko nga guys, kasi nung nakaraang punta ko pa dapat siya na-interview, pero wala siya. Sabi ko, Kuya Gatcho, baka magtago ka na naman, babalik ulit talaga ako para lang ma-interview ka. Alright, salamat din at bumalik kayo dito sa sa Kamsur. Maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap lagi sa amin. So ayan guys, hanggang dito na lang aming vlog. Maraming salamat ulit kay Kuya Gatcho at sa buong Team Pahawaii kay Kuya Noli. Alright guys, bye bye, thank you for maraming watching. Salamat, pinayak ako ni Pakpak, ayaw ko nang umiyak, ayaw ko nang tumulo ang luha ko, pero napilitan pa rin tumulo. Si Kuya Noli nagpayak, pinasa pa yung salamat sa lahat. kanta eh. Bye bye po. Bye I love you all. guys.